I'm blue. Alright. So yan. So medyo naiba yung setup natin tonight. Kasi nasa biyahe pa kami. Suppose hindi nasa biyahe pa kami pa uwi. Galing kami ng Rizal. So share ko na lang din sa inyo ng konti. Galing kami ng Rizal tapos wala lang, nagkape lang kami doon. Nagkayayaan kami. Tara, kape tayo. Saan? Sa Rizal, di ba? Parang sa may kanto lang eh, no? Galing kami ng Lucena, tas Rizal. So, hindi, joke lang. Ano yung, nag-lunch lang kami kasama ng mga mentors, ng mga Petmalu na mga Lodi. So, yun, pinagbigyan ko si Coach Danyo kasi siya yung nagyaya sa akin dito. Pero buti naman, at hindi ako paputol-putol. May buti naman at kahit pa paano nakisama yung signal. Yun nga lang, unfortunately, actually hindi naman big deal kasi wala akong magagamit na parang visual aid sa inyo. Hindi naman big deal kasi nga ano, um, mas mabagal kasi yung internet ko kapag ginawa ko yun. Okay? So, ang importante, nakikita nyo ako kahit paano, tapos nagmamahalan tayong lahat. Yan, naririnig nyo ako. Okay? So, before tayo magsimula, gusto ko lang bigyan ng shout out yung ating mga top sponsors, mga ating mga tawag dito, top sales at saka mga top performers at rising stars ng Team Genuine Academy. Unfortunately, hindi ko memorize. No, hindi ko memorize. Kilala niyo na kung sino kayo. Pasensya na, hindi ko memorize. Okay, kung sino-sino itong mga ito. So, shout out sa kanila. Makikita niyo naman yung post sa ating Team Genuine group. And at the same time is before tayo magsimula is gusto ko rin kayong i-remind sa ating promo. Okay, sa ating promo na kapag ikaw ay nag-rank up into 1-star diamond, nalimutan ko yung cash. 2,000 cash nga ba yon? Correct me if I'm wrong. Makikita nyo rin naman yung post doon, yung ating promo for January to March. Pag nag-rank up ka to 1-star, rank up ka to 2-star diamond, and nag-rank up ka up to 3-star diamond. So meron kang bonus cash. Yung 3-star diamond, yun yung merong bonus cash plus free travel for 2. So halimbawa, kasama mo girlfriend mo, boyfriend mo, asawa mo, or kung single ka, kung sino na lang yung matrepan mo na isama, yun na lang isama mo, di ba? So yun yung yun yung promo natin, and at the same time, sa inyong mga hindi pa nakaka-upgrade into business package, make sure na i-goal nyo na makapag-upgrade into business package kasi walang naging successful. Para sa inyo lang naman na gustong maging successful, financially free katulad namin, kumikita 6-figure a month, passive income, business package kaming lahat. Okay? Hindi kami naka-starter package. Yung starter package is para lang sa inyo na gusto lang kumita ng extra. Kung masaya ka na sa kinikita mo bilang starter package, okay na yan. Pwede ka na mag-ano dyan, makontento dyan. Hindi naman sa pilitan yung pag-upgrade into business package, hindi mawawala yung account mo, hindi ka matatanggal sa Team Genuine Academy, wala tayong ganong rule. Okay? So, para lang sa inyo dyan, kung sino man sa inyo dyan, yung mga seryoso na gustong maging successful, financially free, yung tipo na katulad namin, katulad ngayon, na pabiyahe-biyahe kami, baka bakasyon na lang,
no? Kumikita pa rin kami ng tuloy-tuloy pa rin yung pasok ng income sa amin. Kung gusto niyo rin maranasan yung ganun, I highly recommend na mag-upgrade kayo into business package. Okay? Pag-ipunan niyo yan, i-goal niyo na makapag-upgrade kayo into business package. And at the same time kasi kapag ka business package ka, tapos tawag dito, isa na yun sa mga requirement para maging TL ka. Okay? Maging TL ka. So, isa yun sa mga requirement kapag business package ka. So, kapag TL ka kasi, is meron kang opportunity, meron kang privilege na ako mismo, kasama yung mga diamond leaders ang magme-mentor sa'yo. Okay? Kami mismo yung mag-guide sa'yo. Mas mabilis yung access mo kaysa sa amin. Actually, pinaliwanag ko rin naman yan dun sa post natin sa loob ng Team Genuine Academy, yung about sa leadership ranks. Diba? So, pinaliwanag ko dun kung bakit ganun yung kung bakit ganun yung sistema, kung bakit ganun yung may mga leadership ranks is para makapag-focus kami dun sa mga talagang seryoso. Okay? Kasi yung mga seryoso talaga, malalaman namin is kapag nag-qualified ka bilang team leader. Okay? So, ano pa ba? Yun lang naman. With that being said, magsimula na tayo sa ating training. Kung ready na kayo magsimula, mag-chat kayo dyan ng ready. Okay? Mag-chat kayo ng ready para makapagsimula na tayo. No? Chat kayo dyan ng ready at magsisimula na tayo. Dito sa ating topic for the last week, last Saturday of January. Okay? Ito na yung last OGC natin for the month of January. Ang bilis, no? Isang buwan kaagad yung nakalipas. Tapos na kaagad yung January, February na kaagad. Ang bilis. Kaya make sure na ini-implement nyo lahat ng mga natututunan nyo. Okay? So kung ready na, magsimula na tayo. Ilang attendees tayo? Grabe, 373 na. Okay, so yung mga classmate nyo na wala pa dito, ay i-ano nyo na, papuntahin nyo na. Okay, papuntahin nyo na. I-chika nyo na sa kanila na meron tayong OGC. Okay, so yan, magsimula na tayo dito sa ating topic for the last week ng ating OGC for the month of January. Okay, so week number 4, ang pag-uusapan natin is all about creating momentum. Okay, creating momentum. So, ano yung ibig sabihin ng momentum? Parang ganito yan. For example, isang trend. Okay, para mas maunahan nyo. For example, sa isang trend, tawag dito, sa isang trend, kung ang isang trend ay, let's say, tumatakbo lang ng mga 10 kilometers per hour, sa tingin nyo ba, makakawasak siya ng isang makapal na pader? Let's say, paano bang measurement? Basta isang makapal na pader, kung ang isang trend ay tumatakbo lang ng 10 kilometers per hour, sa tingin nyo ba mawawasak niya yung isang makapal na pader? 10 kilometers. May idea kayo kung gaano kabilis yung 10 kilometers per hour? Ang pinakamabilis yata na takbo ng tao ay 6 kilometers per hour. Hindi ako nagkakamali. 6 yata. I-google nyo na lang. Ang tamang sagot is, hindi yun makakabasag na makapal na pader. Okay, hindi yun makakabasag. Ang mababasag yung trend. Yung siguro yung pader, magkakagasgas lang, magkakakrak lang, pero hindi mababasag yun. Lalo na kung makapal yung pader. Pero kung ang isang trend ay tumatakbo ng 100 kilometers per hour, sigurado ako na mababasag niya yung pader. Kasi yung trend ay naka-momentum. So yun ang ibig sabihin ng momentum. Yun ang power ng momentum. Kapag ang isang tao, ang isang bagay ay naka-momentum, kaya niyang, for example, doon sa trend, kaya niyang sirain ng isang makapal na pader pag mabilis yung takbo niya. Kasi nagmo-momentum siya. So that's the same sa atin pagdating sa success. Para tayo magka-breakthrough is kailangan natin masimulan na magkaroon ng momentum. Okay? So ngayon, ano ba yung momentum? So nabanggit ko na sa inyo yung about sa trend para mas madali nyo maintindihan. Ang momentum hindi siya bigla-biglang nangyayari. Okay? Kini-create siya. Hindi siya bigla-bigla na lang nangyayari na kinabukasan, pagkatapos mong manood ng training, bukas may momentum ka na. Hindi siya nag-work ng ganon. Okay? So parang another analogy, parang sa eroplano. Okay? Para sa eroplano. Sino dito sa inyo yung mga nakasakay na ng eroplano? No? Yung mga FWs. Okay, yung mga FWs. Meron pa dito sa inyo yung mga nakasakay na ng eroplano? Pagdating sa eroplano, ang pinakamahirap na part, okay, ang pinakamahirap na part sa eroplano, ang pinaka-kumukonsumo ng gasolina ng eroplano, kung ano man, jet fuel ang tawag doon yan, kung di ako nagkakamali. Pinaka-kumukonsumo sa gasolina ng eroplano is yung pag-take off. Kasi yun yung may pinakamataas na resistance. Kailangan ng eroplano ng matinding energy para makalipad.
Kasi hinihila ng gravity ang eroplano, di ba? So that's another analogy is rocket. So that's the same with rocket. No, ang rocket, ang pinakamalakas na konsumo niya ng gasolina is yung pag-take off niya. Kaya kung mapapansin niyo, manood kayo sa YouTube, di ba? Kung paano mag-take off ang eroplano, kung paano, mas maganda rocket. Kung paano mag-take off ang rocket, makikita niyo sobrang lakas ng energy na ibinubuga ng rocket sa initial take off niya. So yun ang ibig sabihin ng pag-create sa momentum. Sa simula, talagang ibubuhos mo lahat ng energy mo para magsimula ka na mag-take off. Di ba? Hindi pwede dito yung hindi pwede yung ganitong klase ng mindset na try lang. Okay? So palagi niyo 'tong tatandaan na okay lang siguro kung nagsisimula ka pa lang dito sa Team Genuine Academy. Sino dito sa inyo yung first time mag-OGC? Meron ba? Chat nga kayo dyan. Sino yung mga first time umattend nitong ating OGC? Okay, chat kayo dyan kung yung mga first time. Okay, shout out sa inyo mga first timers. Sana makasama namin kayo. Every Saturday natin ito ginagawa. This is exclusive for Team Genuine Academy. Okay, this is exclusive for Team Genuine Academy. So make sure na wag niyo ipasa yung link kung kani-kanino. Pero yung mga friends, family niyo na kasama niyo, pwede niyo iparinig sa kanila. Lalo na yung mga hindi sumusuporta sa inyo. pwede, pwede niyo iparinig sa kanila to. Okay, okay lang naman, walang problema. So sa mga first timers, sana makasama namin kayo ha. Every Saturday, 9 p.m. Philippines time. Dito sa ating weekly OGC. This is exclusive para sa inyong mga Team Genuine Academy student. Okay? So, ngayon, ganun yung, hindi pwede na ang mindset mo pag nagsisimula ka pala. Sa simula, okay lang pala kung inisip mo ay try lang. Pero as time goes by, dito sa Team Genuine Academy, kung gusto mo talaga magkaroon ng malaking result, kung gusto mo talagang kumita ng malaki, kung gusto mo talagang magkaroon ng passive income, hindi pwede na yung mindset mo is try lang. Kasi kung ang mindset mo is try lang, yung resulta mo try lang rin. Okay, so palagi niyong tatandaan yan. Okay, parang sa commitment, kung gusto mo magkaroon ng long-lasting relationship sa kapartner mo, dapat 100% ang commitment mo sa kanya at 100% din ang commitment niya sa iyo. And ito yung good news. Hindi tulad sa mga kapartner or sa ex mo na niloko ka, no? Hindi tulad nila. Itong Team Genuine Academy, 100% na ang commitment nito sa iyo. Kasi pino-provide na sa iyo lahat ng mga training materials na kailangan mo, lahat ng mga guidance, lahat ng knowledge, lahat ng kailangan mo para ka kumita dito sa Team Genuine Academy ay pino-provide na sa'yo. So 100% na ang commitment ni Team Genuine Academy sa'yo. Ang tanong na lang is ikaw, gaano kataas yung commitment mo kay Team Genuine? Kasi si Team Genuine pwede mong iwan. Pero hindi ka iiwan ni Team Genuine. Okay, so kapag ka nag-commit ka kay Team Genuine Academy, sigurado na yung magiging result mo. So, ngayon pa lang, binibigyan ko na kayo ng tip na pagdating sa business natin, kung gusto mo talaga na maging successful, kung gusto mo talaga na magkaroon ng time and financial freedom, na kung gusto mo talaga na kumita ng malaki dito sa negosyo natin, dapat unti-unti mong binabago yung mindset mo na sa halip na try lang, no? Unti-unti mong baguhin yung mindset mo na gagawin ko lahat ng makakaya ko. I will do whatever it takes para maging successful ako dito sa negosyo na ito. Okay? So, gagawin mo lahat ng makakaya mo. Kasi, ito palagi nyo itong tatandaan. By the way, before hindi pa tayo nagsisimula, introduction pa lang to, no? Palagi nyo itong tatandaan na hindi mo pwedeng ikumpara yung kinikita mo sa trabaho dito sa Team Genuine Academy. Especially kung 1 month ka na, 2 months, 3 months, and above. Mapapansin mo, sa simula, minsan ganito yung mangyayari na mas malaki pa yung kinikita mo talaga sa sahod mo kaysa sa dito sa kinikita mo sa Team Genuine Academy. Pero palagi mo itong tatandaan. Ang ipinapangako sa iyo ng sahod mo is makasurvive ka. Para may pambayad ka ng bills, pangkain nyo araw-araw, especially kung ikaw ay breadwinner, ikaw ang inaasahan ng pamilya. Diba? Yan ang pinapangako ng trabaho sa iyo para makasurvive ka. Ang pinapangako ng Team Genuine sa iyo is not just survival. Hindi yung makakain ka lang ng 3 beses sa isang araw, hindi yung may pambayad ka lang sa bills, hindi lang yun ang pinapangako sa'yo ng Team Genuine Academy. Ang pinapangako sa'yo ng Team Genuine Academy is time and financial freedom. Ang ipinapangako sa'yo ng Team Genuine Academy is yung pangarap mo, makukuha mo. Pinangako ba yun sa'yo ng trabaho mo? Sinabi sa'yo ng manager mo o ng boss mo nung hinar ka niya, congrats, hired ka na dito sa company namin, matutupad mo na lahat ng mga pangarap mo. May sinabihan ka ba ng gano'n ng boss mo? Sa lahat na napagtrabahuhan mo, sinabihan ka ba ng gano'n ng boss mo? Meron ba sa inyo nagsabi ng gano'n? Congrats, you're hired. Di ba? Lahat ng pangarap mo, matutupad mo na.
Di ba? Sa sahod mo na 10,000, 12,000, 15,000 pesos a month, lahat ng pangarap mo matutupad na. Ginanon. Meron naman nagganon sa inyo? Wala. Kahit kailan hindi yun mangyayari. Kasi ang goal nila, okay, ang pangako lang nila sa'yo is trabaho ka, makuha mo yung sahod mo na fixed. Okay? Magtrabaho ka para makasurvive ka. Yun lang naman. Dito sa Team Genuine Academy, hindi. Ang pinapangako dito sa'yo is your goals, your dreams, lahat ng pangarap mo sa buhay. And it will take a lot of time. It will take a lot of effort bago ka mag-take off. Just like yung tinuturo ko kanina sa isang tawag dito sa isang rocket para siya mag-lift off, kailangan ng kailangan ng sobrang daming effort, no? Sobrang daming gasolina yung kukonsumuhin para mag-take off ang rocket. Kasi saan ba papunta ang rocket? Saan papunta ang rocket? Sa langit. Diba? Saan papunta ang rocket? Sa outer space. Lampas pa sa langit. Papunta yan sa kung saan mang planeta. Nakarating na nga sa Mars eh. Diba? Papunta ng buwan, papunta ng Mars. And soon enough, darating at darating yung panahon, makakapunta na rin yan sa iba't iba pang malalayong planeta. So nakikita nyo, dito sa Team Genuine Academy, para kang nasa rocket. No, wala ka sa sasakyan. Nadadaling ka lang sa hanggang saan lang kaya. May limitation pa nga ang sasakyan. Katulad itong sasakyan na to. May limitation to kung hanggang saan lang may lupa, doon ka lang yung madadala. Pag tubig na dagat, nasasakay ka na ng barko. Kay rocket, walang limitasyon hanggang outer space, hanggang labas ng planeta, dadalhin ka. So, yun ang Team Genuine. Kaya para kang nasa rocket, pinapangako sa'yo yung time and financial freedom, pero kailangan mo ng tremendous effort, parang rocket, kailangan mo ng matinding energy. Kailangan i-boost mo lahat ng focus at commitment mo para mag-take off siya. And it will take some time. Hindi nyo kailangan magmadali. Okay? So, yun ang palagi nyo natatandaan. Naintindihan na ba yung about dito sa momentum? Okay, naintindihan na kahit paano nagigets na yung ibig sabihin. Okay? So I hope na naiintindihan na. All right. So ngayon naman, ang question natin is how will you create your momentum? Okay, paano mag-create ng momentum? Paano ka magkakaroon ng momentum sa negosyo? Kasi katulad ng sinasabi ko kanina, 'di ba sa trend? Para siya makawasak ng isang makapal na pader, kailangan mabilis siya. 100 kilometers per hour and above, dapat mas mabilis siya, mas sure na mababasag niya yung trend. Ay, mababasag niya yung pader. Mas sure na mas makakatago siya sa pader. That's the power of momentum. Just like the rocket, di ba? The more na mas malaki yung energy na ibinibigay ng rocket, the more na makakalipad siya pataas hanggang makalabas siya ng outer space. Okay, kung saan man siyang planetang papunta. Okay? So ngayon, merong 4 na ways para ka makapag-build ng momentum dito sa negosyo natin. Okay, number 1 is massive consistent action. Okay? Massive consistent action. Pag sinabi kong massive consistent action, hindi ibig sabihin nito magpo-full time ka na. 'Di ba? Dapat 8 hours, 10 hours, 12 hours, 16 hours a day yung trabaho mo dito sa negosyo. Paano kung part-timer ka? Hindi mo pwedeng gawin 'yon. Hindi 'yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin dito sa massive consistent action is kahit na konting oras lang yung natitira sa'yo sa isang araw para magawa yung negosyo, lalo-lalo na kung part-time ka. Sino dito sa inyo mga part-time? O part-time na ginagawa itong business? Nagtatrabaho ka or whatever na pinagkakaabalahan mo, 'di ba? Part-time mo lang ginagawa yung negosyo, pagkatapos ng trabaho, tsaka mo lang siya nagagawa, 'di ba? Majority sa inyo, part-time niyo lang nagagawa yung negosyo. Ito yung palagi niyong tatandaan. Okay? It doesn't matter kung naniniwala ka sa Diyos or hindi. This is not about religion. Nakikita ng Diyos lahat ng ginagawa natin. Okay? Hindi importante sa Diyos kung gaano karami yung oras na inilalaan mo para sa success mo. Ang importante sa Kanya ay kung gaano mo ginagamit yung natitirang oras mo para sa success mo. Kasi kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, hindi ka mapapagkatiwalaan sa malaki. Kasi yung iba iniisip, especially mga part-time, ay kaya naman kasi sina coach, sina TL, kaya kumikita yan kasi full-time yung mga yan eh. By the way, hindi lahat ng TL at saka Diamond Leaders ay full-time. May mga part-time pa rin sa kanila, pero kumikita. Okay? So, yung iba sa inyo iniisip kasi mas mahaba yung oras nila kaysa sa akin. Ngayon, hindi naman natin may pagkakaila na meron talagang lamang yung mas mahaba ang oras. Pero ito yung tatandaan nyo. Kung yung kinukumpara niyo sa sarili nyo, halimbawa, mas mahaba yung oras niya, mas mahaba yung oras ng classmate mo kaysa sa'yo.
Pero majority naman ng oras na ginagawa niya is puro kalokohan, puro kapapanood sa TikTok ng kung ano-anong walang kakwenta-kwentang mga videos, puro pag-ML, puro kung ano-ano mga walang kakwenta-kwentang bagay na wala namang kinalaman sa success niya, tatalunin mo pa rin siya. Kung ikaw, lahat ng oras na natitira mo ay ifino-focus mo lang sa negosyo mo. Okay? Yun yung palagi niyo natatandaan ha. It's not about gaano karami yung oras na nilalaan mo sa negosyo. No? Hindi yun eh. Gaano ka ka-faithful, gaano ka napapagkatiwalaan sa oras na ibinigay lang sa'yo. Kasi ulitin ko, kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, hindi ka mapapagkatiwalaan rin sa malaki. Yun yung palagi niyong tatandaan. Okay? So massive consistent action, yun ang ibig sabihin nun. Dapat lahat ng oras na natitira mo, especially if you are part-time, lahat dapat ng oras na natitira mo para sa negosyo, okay, dapat nasa negosyo lang talaga. Kasi kukunti na nga lang yung oras mo kung saan-saan mo pa nilalagay. Ay palagi nyo tatandaan, yung success medyo seloso-selosa yan. Pag ang success hindi mo binigyan ng commitment mo, 'di ba? Hindi mo pinaglalaanan ng oras. Kukunti na nga, lalo na kung kukunti lang yung oras mo kasi part-time ka tapos hindi mo pa inilalaan sa kanya, medyo seloso yan. Medyo selosa yan. Ibibigay niya yung success sa iba na naglalaan ng oras sa kanya. Okay, so yun yung palagi niyong tatandaan. So ulitin ko, it's not about kung gaano karaming oras yung meron ka. Ang importante is kung gaano karaming focus yung ibinibigay mo sa oras na meron ka. Okay? So yun ang tinitingnan dito, hindi kung gaano karaming oras. Kasi kung yung katulad nga, yung classmate mo, meron siyang 8 hours para gawin yung negosyo. Pero 7 hours doon ay puro walang kakwenta-kwenta, 1 hour lang talaga yung negosyo. Tatalunin mo siya kung kahit na 2 hours lang yung meron ka, pero 2 hours mo, nakafocus lang sa negosyo. Okay? Palagi niyong tatandaan na hindi mo man makikita yung result agad-agad. Hindi naman talaga eh. Kasi mangga yung itinatanim mo, di ba? Kung maalala niyo yung munggo mangga, mangga yung itinatanim mo. Hindi naman agad-agad, pero once na nabunga yan, trust me, Diyos ko po, sobrang sulit. Sobrang sarap sa pakiramdam. Every time na naaalala ko yung lahat ng challenges na pinagdaanan namin before, ako at saka si Grace, di ba? Lahat ng challenges na pinagdaanan namin before, ngayon, dati, iyak ako ng iyak kasi sobrang hirap. Pero ngayon, naiiyak pa din ako. Kasi sobrang sarap sa pakiramdam ng reward na ibinigay sa amin ng Diyos dahil nilampasan namin yung lahat. Buti na lang talaga ginawa namin. Buti na lang ginawa ko kung anong sinabi ng mentor ko. Buti na lang sinunod ko lang yung mentor ko na successful. Hindi ako nakinig doon sa mga kamag-anak ko, kilala ko, magulang ko na nagsasabi sa akin itigil ko na to. Kasi hindi naman sila successful eh. Bakit ako makikinig sa kanila? Mahal ko sila, inirespeto ko sila, pero hindi sila successful. Ayaw ko maging katulad nila. Okay? Ayaw ko maging katulad nila. Gusto ko sa akin maputol yung sumpa ng kahirapan. Mahal ko sila, inirespeto ko sila, pero ayaw ko maging katulad nila. Ayaw ko na problemado palagi sa pera, ayaw ko na pinag-aawayan ng pera kasi kulang. Ayaw ko nun. Ayaw ko na pag nagkakasakit, hindi magkanda-ugaga kasi hindi alam kung saan kukuha ng pera. Ayaw ko ng ganun. Okay? So yun yung palagi niyong tatandaan. Basta ibigay mo yung focus mo, merong malupit na kapalit sa'yo. So another example, pagdating sa massive action, parang ganito. Ito palagi niyong tatandaan ha. Sa simula, sa pag-take off ng isang rocket, di ba? Sa pag-take off ng isang rocket, sa umpisa lang naman yung sobrang tinding energy yung binibigay ng rocket eh. Pero once na pataas na ng pataas ang rocket, pakonti na ng pakonti yung energy na ibinibigay sa kanya. Hanggang pag dumating na siya ng outer space, sobrang konti na lang ng energy na kailangan niya. Kasi nakalabas na siya eh. Outside gravity na siya. So ganun ang mangyayari sa atin para sa business natin. Sa umpisa, alam ko pinaliwanag ko na to sa inyo sa fundamentals. Okay? Nasa fundamentals ito sa Fast Start Academy. Nasa simula, sobrang haba ng time na binibigay nyo. Naalala nyo ba yon? Sino yung nakakaalala sa inyo nun? Yeah, sino nakakaalala sa inyo nun? Yung sobrang haba ng ibinibigay mo na oras sa business sa Team Genuine Academy, tapos yung result ang liit. Naalala niyo yun yung diagram na ginawa ko. So para sa inyong mga nagsisimula pa lang, hindi niyo pa napapanood yun. Okay, dadaanan niyo yun. Okay, dadaanan niyo yun. So ang laki ng effort na binibigay mo, tapos ang konti ng result na binibigay sa'yo pabalik. Pero as time goes by, magbigay ka lang na magbigay ng massive consistent action. Okay? Magbigay ka lang na magbigay, palaki ng palaki hanggang sa dumating yung time na nagpapantay na siya. Yung effort na binibigay mo, nararamdaman mo na sulit na yung balik. Kasi mas malaki na sa sinasahod mo sa trabaho yung kinikita mo.
Hanggang sa ibigay mo lang ng bigay yung oras mo, lalo-lalo na kapag nagbi-build ka ng organization of resellers, nagbi-build ka ng organization ng mga business partner mo, na ini-introduce mo ang Team Genuine Academy sa kanila, no, para mabigyan din sila ng pangarap, mabuo din yung pangarap nila, at magkaroon din sila ng step-by-step strategy kung paano nila matutupad yung mga pangarap nila, is pakonti na pakonti yung time mo na binibigay mo sa negosyo, pero yung income mo palaki ng palaki. Yan yung nararanasan namin ngayon. Okay? Na habang nasa biyahe kami, habang nagbabakasyon kami, no, patuloy pa rin ang buhos ng malaking income. Kasi marami kaming tinuturuan sa inyo kung paano rin kumita ng malaki. And ipapasa nyo lang rin yun sa ibang tao. Ituturo yan sa inyo sa Building Your Business na module at saka Sponsoring Magnet. Okay? So dadaanan nyo yan lahat. Kung hindi nyo pa napapagdaanan, dadaanan nyo yan. Okay? So yun yung palagi nyo tatandaan. So, another example pagdating sa massive consistent action is parang ganito. Kasi take note, napaka-importante nung tatlong words na yun eh. Massive, consistent, and action. Okay? Massive, ibig sabihin, punong-puno ng energy or malaki. Diba? Katulad ng sinabi ko kanina, hindi porket sinabing malaki, dapat mahaba yung oras mo. Walang kinalaman yun sa oras. May kinalaman yun sa focus. Gaano ka ka-focus sa negosyo mo. Okay? Consistent. Ito yung isa sa pinaka-importanting part ng success. Kaya kung mapapansin nyo, ano yung madalas kong sabihin, tuloy-tuloy ka lang. Tuloy-tuloy ka lang. Diba? Paulit-ulit kong sinasabi yun. Kasi, hindi pwedeng mawala. Yun yung para sa akin, isa yan sa main ingredient ng success. Matututunan nyo yun sa mga susunod na OGC, yung consistency. So ngayon, parang ganito. Tinuro ko sa inyo sa last time na yung small consistent actions, kung hindi ako nagkakamali, yung maliliit na hindi pala, one step at a time. Ayun ang tinuro ko sa inyo. One step at a time. Hindi nyo kailangan magmadali. So parang ganito. Isipin nyo na mabuti kung saan ka man nanonood ngayon, saan ka man nanonood tonight. Isipin mo yung pinakamalapit na tindahan sa inyo. Kung may tindahan yung bahay nyo, edi yun ang pinakamalapit. Isipin nyo kung yung assume na lang natin na yung tindahan na hindi sa inyo, okay, hindi sa inyo. Yung pinakamalapit na tindahan sa iyo. Kung tatanungin ko kayo, sapat na ba ang 2 hakbang para makarating ka doon? Doon sa pinakamalapit na tindahan sa inyo. Okay, sapat na ba yung 2 hakbang? Yung pinakamalapit yung pinakamalapit. Huwag na kayo mag-focus sa pinakamalayo. Sapat na ba yung 2 hakbang? 5 hakbang. 5. Sapat na ba yung 5 hakbang? Sabihin na natin pinakamalaking hakbang mo na. 'Di ba? Kung medyo maliit ka katulad ko, disadvantage tayo. Kahit pinakamalaking hakbang natin, ng liit pa din. Okay. 10 hakbang, 10 malalaking hakbang, sapat na ba para makarating ka doon sa pinakamalapit na tindahan? Malamang hindi. Pwedeng 20, pwedeng 30, 50, 100, 200. Diba? Depende kung gaano kalapit o gaano kalayo yung pinakamalapit na tindahan sa inyo. Yun ang ibig sabihin ng massive consistent action. Okay, yun ang isa sa mga ibig sabihin ng massive consistent action, yung paglalakad mo ng tuloy-tuloy. Kasi hindi sapat yung isang hakbang, hindi sapat yung isang prospect mo lang na i-approach mo, hindi sapat yung 2, hindi sapat yung 10, hindi sapat yung 100. So, unlimited ang prospect natin eh. Hindi naman nauubos yan. Nauubos ba ang tao? Diba? Nauubos ba ang Pilipino? Mas parami yung populasyon ng Pilipinas. Try mo search sa Google. Huling search ko nasa 111 million na. Kaya mo bang ubusin yun? Imaginein mo. I-divide mo sa isang taon. Diba? Magugulat ka. Ituturo rin yan sa inyo sa Building Your Business. Hindi natin kayang ubusin yun. 8 taon na ako sa negosyo na to. 8 taon na ako. Hindi pa ako nakaka 0.0001% ng mga prospect na in-approach para sa business, para sa Team Genuine Academy, para sa products. Hindi pa ako nakaka 0.0001%. Wala pa. Kasi mas madami yung nadadagdag na tao kaysa sa na-approach ko na prospect. Ganun talaga eh. Hindi ko naman control yung mga nanay at tatay na talagang mahal na mahal ang isa't isa. Hindi ko naman sila makokontrol. Hindi naman natin sila makokontrol. Padagdag yung 18 years old every single day. So hindi siya nauubos. So kaya kailangan tuloy-tuloy yung hakbang mo para makarating ka. The more na tumitigil ka sa paghakbang mo, the more hindi ka nagkakaroon ng progress. Kahit maliliit na hakbang lang, basta tuloy-tuloy ka, makakarating ka sa destination mo. Kaya hindi kailangan magmadali. Hindi nyo kailangan bilisan. Diba? Ito yung palagi nyo tatandaan. Maintindihan nyo to pagka nasa Lifestyle Academy na kayo. Mas maintindihan nyo to. Palagi nyo itong tatandaan. The more na nagmamadali ka, the more na mas tatagal ka. The more na nagmamadali ka, the more na mas tatagal ka.
Okay? Kaya one step at a time. Huwag mong tingnan yung mga kaklase mo na mga kumikita na dadating ka rin dyan. Mag-focus ka lang sa sarili mo. Okay? So marami bang natututunan so far? Marami ba natututunan? Learning ba learning? Chat kayo dyan ng learning kung marami natututunan so far. Leaders, i-accept yung mga ano natin, yung mga latecomers natin. No? Ilan na tayo dito? Grabe, 500 na tayo. 500 na tayo. Pa-screenshot nito. Mga leaders, pa-screenshot nito. Another milestone sa atin. Naka 500 na tayo. Di ba? Kasya pa ba? Kasi alam ko hanggang 1,000 to eh. But parang hindi tumataas ng 500. Naku, lagot. Baka 500 lang to. Alam ko 1,000 to. Okay. So yan. Next tayo. So sa simula, okay, sa simula, kailangan mo talaga ng ano, kailangan mo talaga na bigay mo yung todo-todo ng energy mo sa simula, no? Katulad din ng sinabi ko kanina na hindi importante kung gaano karaming oras. Okay, ay nadadagdagan no 500 to na. Okay, kaya natin ng hanggang 1,000 kasi itong Zoom na ito. Katulad ng sinabi ko kanina, hindi importante kung gaano karaming oras yung meron ka para sa negosyo. Ang importante is gaano ka ka-focus sa limitadong oras na meron ka, lalo-lalo na kung part-timer ka. Okay? Tatandaan niyo yan, ha? Hindi importante yung amount. Ang importante is kung gaano mo ginagamit yung amount. Okay? So, kailangan mo ng massive consistent action kasi ito yung makakatulong sa'yo para makapag-develop ng success habits, which is ituturo yan sa loob ng Lifestyle Academy. Okay, para makapag-develop ka ng success habits, parang ganito. Sinasanay ka kasi namin sa negosyo sa simula. Kasi kapag sanay ka na, automatic mo na siyang ginagawa nang hindi mo namamalayan at minsan nga nakaka-addict. Sino dito sa inyo yung ganito? Okay? Sa mga baguhan, sa mga first time natin dito, ina-expect ko na hindi nyo pa to na-experience. Okay? Ganun talaga, normal lang. Sino dito sa inyo yung hinahanap-hanap mo yung negosyo? Yung sa isang araw, hindi ka mapakali pag hindi mo ginagawa yung business. Yung feeling mo may kulang. Yung tipo na hinahanap mo na yung rejection. Parang wala pang nagre-reject sa akin ngayong maghapon na to. Nakapag-follow up na ba ako? Diba? Na-set up ko na ba yung ads ko? Nakailang prospect na kaya ko? Yung hindi ka mapakali, yung feeling mo para kang magkakasakit, parang may kulang pag hindi mo ginagawa yung negosyo. Yung parang nakukonsensya kapag hindi mo ginagawa yung negosyo. Yung feeling mo may CCTV ako sa bahay niyo na sinisilip kita. Nung nakukonsensya ka, teka lang, baka nakatingin si Coach Kan. Hindi ko ginagawa yung negosyo. Hindi ako ganun, ha? Hindi ako ganun. Wala akong CCTV. Pero check mo rin, malay mo meron. Hindi, joke lang. Wala. Diba? So, yun ang binibuild natin. Kasi the more na kasi parang, ang ginagawa natin is ginagawa ka naming addict sa success. Kung ma-addict ka na lang rin naman sa isang bagay, mas magandang ka-addikan mo yung success. Kasi hindi lang naman pera ang tinutulong sa'yo eh. Bonus lang yung pera. Palagi niyong tatandaan yan. Bonus lang yung pera. Pero ang pinakamaganda, kapag kinaadikan mo ang success, ang pinakamaganda, ang priceless na nakukuha mo. Walang katumbas na halaga kumpara sa pera, yung pagbabago ng isipan mo. Yung pagbabago ng isipan mo, pagbabago ng mga pananaw mo sa buhay, pagbabago ng mga paniniwala mo, pagbabago ng ugali mo, pagbabago ng ikaw. Pagbabago mo, yan ang priceless na makukuha mo. Bakit priceless? Kasi hanggang pagtanda mo, dala-dala mo yan. At ito yung pinakamasarap na part, maipapasa mo sa iba. Especially kapag ka nagkaroon ka na ng result, unti-unti ka nang naging successful, maipapasa mo sa iba. Katulad ng ginagawa namin. Di ba? Bukod sa naging successful kami, bukod sa nagkaroon kami ng time and financial freedom, tinutulungan namin kayo madala dito sa taas. Hinihila namin kayo dito sa taas kasi alam namin na nung hindi ka pa nandito sa Team Genuine Academy, no, sawang-sawa ka na sa mga taong humihila sa'yo pababa. Tama, correct, alright. Tama, correct, alright. Sawang-sawa ka na. Lahat na lang tao sa paligid mo, hinila ka na lang pababa. Di ba? Wala na silang ibang ginawa kundi hilahin ka pababa. Bukod tanging Team Genuine Academy lang, bukod tanging mga TL, mga leaders lang, yung sinusubukan kang hilahin pataas, isama dito sa taas. Okay? So yun, para sa aming mga leaders, yun yung fulfillment namin. Ang saya-saya namin every time na nakakakita kami sa inyo na nagkakaroon ng pagbabago sa buhay. Ang saya-saya namin pag alam mo yung simpleng, let's say, nakakabayad ka na sa utang, nakakapag-ipon ka na,
nakakakain ka na sa fast food. Dati hindi mo magawa kasi kulang na kulang. Di ba? Hindi, alam mo yun, nakakapagbayad ka na agad-agad sa mga bills sa kuryente. Doon pala, ang saya-saya na namin pag nagagawa mo na yun eh. Di ba? Kasi, palaging yung tatanda, itong mundo natin, punong-puno na ng mga negative na tao, punong-puno na ng mga taong hihilahin ka talaga pababa. So dito, at least dito sa Team Genuine Academy, hihilahin ka namin pataas. Gusto namin madala ka dito. Yun yung kagandahan. Pag nag-grow ka, hindi ka kasi mafulfill. Dadating kayo sa point, maintindihan nyo ako pag nandito na kayo. Akala nung tao, yung ibang mga tao nagsasabi, bakit mayroong mga mayayaman na malungkot? Gusto nyo malaman kung bakit sila malungkot? Gusto nyo malaman kung bakit sila malungkot? Kung bakit sila miserable? Meron naman talaga kasing mga mayaman, meron mga taong successful, pero nalulungkot sila, nadidepress sila. Di sila masaya, di ba? Na ano sila, tawag dito, parang may kulang pa sa kanila. Gusto nyo ba malaman kung bakit? Gusto nyo malaman kung bakit? Ito yung pinakarason. Kasi sila lang yung mayaman. Sila lang. Sinolo lang nila. Yun ang rason. Sila lang eh. Gusto nila, sila lang eh. May mga tao talagang ganun. Pero hindi lahat. Marami akong kilala, ang dami kong kakilalang mayaman. Meron ako mga kakilalang mata pobre talaga. Meron ako mga kakilala na mayaman na hindi masaya. Pero mas marami akong kakilala na mayaman, mga totoong successful na masaya, na fulfilled sila. Kasi nagsasama sila ng tao pataas. Kaya kalokohan yung kasabihan na it's lonely at the top. Kalokohan yun. Magiging lonely at the top ka lang kapag wala kang isinasama sa taas. Na-experience ko yun before. Na-experience ko yung kumikita ako at age of 20. At yung mga panahon na unti-unti na ako nakakabangon sa pagka-depress ko, sa pagkabaon sa utang, unti-unti na ako nakakabangon. Kumikita na ako ng okay na hindi na ako mamumroblema sa mga bayarin at pangkain everyday. Pero malungkot ako noong mga time na yun, 2017. Sabi ko, bakit ganun? Kumikita naman ako ng okay, nakakabayad na ako ng utang. Di ba? Hindi ko na problema yung mga bills, nakakakain na ako ng maayos kahit pa paano, unti-unti ko na nabibili yung mga bagay na gusto ko. Ba't ba ako malungkot? And then later on, na-realize ko na kaya ako malungkot ay dahil ako lang kasi yung kumikita. Ako lang kasi. Na-realize ko to nung mga time na may mga taong lumalapit sa akin at nagpapasalamat sila dahil sa mga videos na ginagawa. Kasi 2016 pa lang nagawa na ako ng mga videos. Na-realize ko nung lumalapit sila sa akin, nagpapasalamat sila, na-inspire ko sila, natulungan ko sila, ganyan sa simpleng video na ginawa ko. Doon ko na-realize na naandun pala yung fulfillment. Hindi happiness eh. Okay? Kasama yung happiness sa fulfillment. Pero kahit palagi yung tatandaan, ang happiness temporary lang yan. There's no such thing as permanent happiness na hinahanap nyo. Walang ganon. Walang ganon. Kaya yung mga tao nagsasabi, yung pera, di mo naman madadala sa langit yan. Sino ba nagpapadala sa'yo? Sino bang may sabing dalhin mo? Yung pera, di mo naman madadala sa langit yan eh. Pag kinuha ka na di mo naman madadala. Sino nagsabing dalhin mo? At ito pa, isa pa. Pagka ikaw ba nawala na dito sa mundo, siguradong sa langit ang punta mo sa napaka-chismoso-chismosa mong tao. Hindi ikaw yung tinutukoy ko yung katabi mo. Di ba? Hindi yun eh. So yun yung palagi niya natatandaan. Okay? So, kaya tuloy-tuloy ka lang. Pag tuloy-tuloy ka lang, massive consistent action dito sa negosyo, unti-unti na nagbabago yung mga pananaw mo sa buhay, unti-unti nasasanay ka, naa-addict ka sa success. Nakaka-addict ang success. At ito yung masarap ka-adikan. Okay? Kasi bukod sa nakakatulong sa sarili mo, nakakatulong ka pa sa ibang tao. Okay? So before tayo mag-proceed dun sa kasunod natin na yung number 2 para makapag-create ka ng massive ng momentum. Naalala ko noon, simulang bata ako, pangarap ko na yung mga computer games, consoles, ang simple lang ng kaligayahan ko. No, hindi ako yung tipo ng tao nang gusto ng mga, alam mo yun, yes, gusto ko yung mga luxury ng buhay. Like katulad nitong sasakyan, gusto ko to, pero kung ako tatanungin mo nung mga time na nung wala pa akong sasakyan, tapos meron na akong PC, tapos meron na akong PS4, meron na akong Nintendo Switch, masaya na ako noon. Sabi, sa totoo lang, hindi talaga ako mahilig sa sasakyan. Hanggang ngayon may sasakyan na ako, hindi ako mahilig. Binili ko to kasi kailangan ko na. Hirapan na kami mag-commute ni Grace. Naaawa na ako kay Grace eh. Kasi before kami magkaroon ng sasakyan, nagta-tricycle kami. Tapos every time na bumibili kami ng pagkain, nag-grocery kami, tapos umuulan, nababasa kami.
Naaawa ako wala naman akong pakialam sa sarili ko kung mabasa ako, eh. Sanay naman ako sa mga gano'ng bagay. Pero naaawa ako kay Grace, kaganda-gandang babaeng kasama ko tapos nababasa ng ulan sa tricycle. So yun yung isa sa mga reason kung bakit ginusto ko na rin na makabili ng sasakyan kasi kailangan ko na. Pero ang simple lang ng kaligayahan ko hanggang ngayon. 'Pag itinanong sa'kin anong kaligayahan ko, maglaro ng computer games, PC games, o mga console games, manood ng anime, makakain ng masarap, masaya na ako. 'Di ba? Okey na ako, ang simple-simple ko lang naman, eh, ang simple-simple ko lang. Pero nung nakuha ko 'tong mga bagay na 'to, okey, malaya na ako manood ng anime, nanonood pa rin ng mga anime, computer games. Alam niyo, nung nandito na ako sa part na 'to, na na-realize ko na pakonti ng pakonti yung oras na ginugugol ko sa mga gano'ng bagay, yung panonood ng anime, yung paglalaro ng games, pakonti na nung naging successful ako kasi sabi ko 'pag successful ako babawi ako, bumawi nga naman ako. Pero as time goes by, pakonti ng pakonti yung oras na inilalagay ko do'n. Bakit? Kasi addict na ako dito sa ginagawa ko, eh. Addict na ako dito sa success. Addict na ako sa mga kwento niyo na natutulungan kayo ng Team Genuine Academy na magbago yung buhay. Dun ako addict, hindi na sa paglalaro. Hindi na dun sa anime. Gusto ko pa rin yung mga bagay na yun, pero hindi na yun ang kinaaadikan ko. Kaya minsan nga kailangan ko pa minsan actually hindi minsan, madalas kailangan ko pang pilitin yung sarili ko na maglaro. Kailangan ko pang pilitin yung sarili ko na magpahinga. Kasi addict na talaga ako dito sa success. Hinahanap-hanap ko na talaga yung mga success stories niyo. The more na parami kayo ng parami. And dun ko nahahanap yung joy. Para sa akin, yung joy is more than happiness, ano siya, eh, mas matagal yung effect. Nakaligayahan. Yung joy kumpara sa happiness lang. Usually ang happiness, pang sarili mo lang yan, eh. Sarili mo lang iniisip mo. Pero yung joy, yung masaya ka sa nakikita mo na yung ibang tao nagbabago yung buhay. Masaya ako na nakikita ko nagbabago yung buhay niyo. Mas pipiliin ko yung kaysa dun sa mga computer games, kaysa dun sa anime. Any time of the day, yun ang pipiliin ko. Okay? So yun yung palagi yung tatandaan. Sa simula, kaya kailangan mo ng massive consistent action para ka makapagsimulang mag-take off. Bibigay mo talaga lahat ng energy mo sa simula. Yung simula lang naman talaga yung pinakamahirap. Palagi yung tatandaan. Yung simula lang talaga yung pinakamahirap. Unang beses ka natutong mag-bike, sa inyong mga marunong mag-bike, madali ba? Unang beses ka mag-bike, nagno-no hands ka na kaagad? Di ba? Nagti-360 ka. Hindi naman gano'n. Di ba? Unang beses ka nagsimulang mag-bike, di ba? Paulit-ulit kang natumba, paulit-ulit kang nadapa, paulit-ulit kang nabangga. Pero dahil sa kagustuhan mo na matuto, tayo ka ulit ng tayo. Kahit minsan umiiyak-iyak ka na sa sakit, tayo ulit, laban ulit, bike ulit. Kasi mas matindi yung kagustuhan mo na matutong mag-bike kaysa sa sakit na nararamdaman mo every time na natutumba ka. Okay? Another example, sa mga marunong maglangoy. Unang beses na maglangoy ka, expert ka na kaagad. Di ba? Ilang beses ka nakainom ng tubig ng swimming pool na may chlorine at ihi? Kung natuto ka, ako natuto ako sa sa swimming pool. Doon ako natuto maglangoy. Tinuruan ako ng lola ko. Okay? Ilang beses, muntikan ka malunod. Di ba? Pero dahil mas nangibabaw yung kagustuhan mo, yung kaligayahan mo kapag naandun ka sa tubig, talon ka pa rin, balik ka pa rin ng balik hanggang sa natuto ka na sanay ka gumaling kang maglangoy. Lahat naman ng bagay mahirap sa simula. Lahat naman eh. Unang beses na magluto ka, perfect agad. Di ba? Unang beses na magluto ka, sinaing nga, sinunog mo. Sobrang daming tubig. Kulang sa tubig. Di ba? Pero dahil sa kagustuhan mo, minsan nga kahit hindi mo gusto, ito yung malapit pagsasaing ng kanin. Minsan kahit hindi mo gusto. Pero dahil responsibilidad mo yon at babatukan ka o sasapakin ka ng magulang mo kapag hindi mo ginawa, natuto ka. Ginawa mo ng paulit-ulit. That's the same dito. Isipin mo yan na bike, swimming, di ba? Pagluluto, marami pang iba. Ginawa mo eh. Ginawa mo. Ito, anong pinag-uusapan natin dito? Ano yung resulta na kinukuha natin dito? Ano yung resulta na kinukuha natin dito kung nakikinig ka? Diba? Ano yung tinatrabaho natin dito sa negosyo? Ano yung gusto mo makuha? Okay? Anong resulta yung tinatrabaho natin? Diba?
Pangarap mo, success, time and financial freedom, mabili mo yung mga bagay na gusto mo, travel all around the world, mabili mo sa mga magulang mo, maibili mo sa mga anak mo yung mga bagay na gusto nila, mabili mo yung mga bagay na gusto mo na hindi mo na kailangan tumingin sa price tag kasi alam mong kaya mong bilhin. Di ba? Yung tipo na dadating yung panahon, tumitingin ka na lang sa price tag kasi gusto mong makita kung may barya ka ba. Kasi palaging buo. Di ba? Kasi baka yung pinipili mong bilhin, barya-barya mo na lang. Ang sarap nun. Yun na-experience ko na yan. Na dumating ako sa point na ganito. Ito yung malupit. Kwento ko sa inyo. Nagta-tricycle pa kami. Wala pa kaming sasakyan. Nagta-tricycle kami. So, siyempre, babayad sa tricycle. Alam niyo yung palagi kong problema? Every time na magbabayad na ako sa tricycle, ano yung palagi kong problema? Wala akong barya. Palaging buo. 500, 1,000. Seryoso. Yun yung problema ko. Naiinis ako, which is mali. Na-realize ko, teka lang, hindi ako pwedeng mainis, baka bawiin sa akin. Di ba, baka bawiin sa akin, baka mainis si Lord sa akin. Aba, naiinis ka pala sa 1,500. O, sige, gawin natin 20. Diba? sorry. Sabi ko, hindi dapat ako mainis. Di ba? Ang sarap nun. Okay, na-experience ko talaga yun. Kaya yun yung tinatrabaho mo dito. Kaya palagi mo yung tatandaan, yun ang tinatrabaho mo dito. Di ba? Freedom. Time and financial freedom, success. Yung kung pagbabike nga, pagbabike, pagluluto, paglangoy, or kung ano-ano pang ibang mga bagay, trabaho mo, binigyan mo ng massive, consistent action. Hindi naman binigay sa'yo yung pangarap mo. What more, ito pa. Tandaan mo ha, pangarap mo yung tinatrabaho mo dito, hindi yung barya-barya lang. Okay, hindi barya-barya pangarap mo. Okay? Marami bang natututunan so far? Number 1 pa lang yan. Meron pa tayong 3. Gusto niyo na bang tapusin na natin? Kasi number 1 pa lang yun eh. Grabe, 528 na tayo dito. Congrats! Team Genuine. Okay, congrats. Pa-screenshot nito mga leaders. Hindi ako makapag-screenshot eh. Congratulations sa atin. Parami tayo ng parami. Okay. So yun. Number 2. Para makapag-build ka ng momentum is to focus on your daily goals. Ulitin ko ha. Focus on your daily goals. Daily goals. Okay? Meron kasing tinatawag na, magkaiba kasi yung vision, which is pangarap mo yan, at magkaiba rin yung goals. Okay? Palagi nyo tatandaan yung vision or yung pangarap mo, yung dreams, yung vision, yung dreams mo, hindi goals yan. Magkaiba yon. Yung vision ay yung pinakapangarap mo talaga na hindi mo alam kung paano mo makukuha. Like, gusto mo magkaroon ng sariling mansyon, gusto mo makabili ng 10 hektaryang farm, gusto mong makabili ng sarili mong private jet, private helicopter, yate, yung mga ganon, di ba? Hindi mo alam kung paano mo kukunin. Hindi mo nga siguro alam kung magkano eh. Yun yung pangarap. Okay, pangarap. Yan yung vision mo. Kasi, ito yan eh, palagi nyo itong tatandaan, nangangarap ka na lang rin naman. Libre na lang mangarap, di ba? Tapos wala ka pa. Ganun ka ba ka-cheap? Libre lang yung pangarap, wala ka pa. Di ba ganun ka kakuripot? Di ba? Wala tayong nangangarap ng mga ganung bagay. Kung hindi ka man nangangarap ng ganung bagay, whatever man ang pangarap mo, doesn't matter. Pero most of the time, yung mga pangarap mo na para sa yung sobrang laki, hindi mo alam kung paano makukuha. Para makuha mo siya, kailangan mo siyang himay-himayin, which is tinuro ko yan sa Fast Start Academy, di ba? Ihimay-himayin mo siya. At yung mga hinimay-himay mo na yon, yun yung goals. Okay? Ang vision, ang bumubuo sa vision ay hinimay-himay na goals. Kaya ang tinuturo ko dito sa inyo is focus on your daily goals. Yung mga hinimay-himay, yung mga pinakamaliliit. So anong example nun? Bagong prospect per day. Kahit isa lang. Isang bagong prospect lang per day in-approach mo para bentahan ng product or para i-introduce ang Team Genuine Academy. Kahit isa lang. Pag nakaisa ka na, bahala ka, pwede ka nang tumigil. Pwede mong dagdagan kung gusto mo, wala namang problema. Kaya pag hindi ka na kontento sa 2, gawin mo 3. Pag hindi ka na kontento sa 3, 4, 5, dagdagan mo hanggat hindi ka na kontento. Nakasampu ka na, feeling mo okay ka na, o sige, bukas naman. Wala namang problema eh. Diba? Hindi pwede kasi yung biglang, okay, ang goal ko ngayon, ang daily goal ko, maka 100 prospect per day. 10 nga hindi mo magawa. Tinuro ko yan last time, di ba? 10 nga hindi mo magawa.
Diba? Niloloko mo yung sarili mo kung ganun. Hindi tayo naglulukuhan dito. Huwag mong i-underestimate yung maliliit na bagay. Hindi kompleto ang 1,000,000 kung kulang ng piso. Kahit by 5 pa. Diba? So focus on your daily goals. New prospect per day. Okay? I-share mo sa wala namang limit kung gaano karaming prospect per day. Diba, halimbawa, nagtayo ka ng sari-sari store. Kinukutahan mo ba yung sarili mo? Kukutahan mo ba yung sarili mo? Siguro mga makalimang tao lang ako, okay na ako, masaya na ako nun. 5 tao lang bumili sa akin. Ilang tao, kung ikaw magtatayo ka ng sarili mong business, like sari-sari store, bakery, ano pa, salon, ano pa, karinderya, ilang prospect yung gusto mo? Ilang customer yung gusto mo? 5, 10, ilan? Ilang customer yung gusto mo? Gano'ng karami? Yung masaya ka na? Yeah? Unlimited. Magtatayo ka ng sari-sari store mo, makalima lang ako, magsasara na ako. Di ba, bakit? Bakit? Okay? So, ganun din dito sa business natin. Pero one step at a time. Ang i-goal mo muna na o prospect na ma-share ng business or ma-share ng product is yung hindi mo pa nahihit. For example, hindi ka pa nakakalimang prospect sa isang araw. Doon ka muna magsimula. Bago ka magdagdag, siguraduhin mo muna na nagawa mo na yung una. Bago mo sabing 100, dapat naka 99 ka na. Okay? So, yun yung palagi yung tatandaan. Tapos, ano yung mga daily goals mo pa? Bagong prospect, i-share mo yung product sa kanila. Palagi dapat may bagong prospect every single day. Tinuro yan sa Fast Start Academy. I-share mo yung product sa kanila or i-share mo yung business kapag nasa building your business ka na. Another is yung pag-follow up mo sa mga lumang prospect. Diba? Okay? I-follow up mo. And then another is tanggalin mo yung mga pansamantala na hindi naman makakatulong sa'yo. Tanggalin mo pansamantala yung mga bagay na hindi naman makakatulong sa'yo. Okay, so ano yung mga bagay na yun? Alam mo na yun, di ba? Yung mga time wasters mo, yung mga umaaksaya sa oras mo. Kasi sabi ko nga, di ba sa inyo last week, kapag nasa taas ka, madaling bumaba. Pag successful ka na, kahit hindi successful pa, kahit kumikita ka na ng malaki, di ba? Nakapag full-time ka na sa negosyo, kasi ang laki na ng kinikita mo, nagpa-passive income ka na, madaling bumaba. Madaling balikan yung mga yan. Kumikita ka ng 50 mil sa loob ng isang buwan na passive income, di ba? Umanood ka ng TikTok maghapon, bahala ka sa buhay mo. Di ba? Pag sinita ka ng magulang mo, ano ba yan? Anak, puro ka TikTok. O, 10,000, mag-grocery ka dyan. So, mag-shopping ka, bili mo, ubusin mo, wag mo akong pakilaman dito. Di ba? Sisitahin ka ng asawa mo, ano ba yun? Puro ka na lang ML, maghapon na lang ML. O, honey, 20 mil. Shopping ka, wag mo akong guluhin. Ubusin mo yan. Alam mo sabi sa'yo ng magulang mo o ng asawa mo? Yes po, yes po. Opo, anak. Diba? Opo, anak. Anak, nagugutom ka na ba? Gusto mo na ba ipaghain kita? Anak, gusto mo ba subuan na kita? Subuan na kita? Yan, pinagluto kita ng paborito mo. Ganon talaga eh. Ganon talaga. Nakakatawang isipin. Hindi biro yun eh. Totoo yun eh. Special ka eh. Naalala ko yung tatay ko lang talaga yung hindi nagbago. Pero yung treatment ng family ko nung umuwi ako ng Bicol, ibang-iba. Yung umuwi ako 8 years, after 8 years na hindi ako umuwi ako doon, successful ako. Kasi yun ang pinangako ko sa sarili ko eh. Hindi ako babalik ng Bicol hanggat hindi ako nagiging successful. So 8 years yung inabot. Huling umuwi ako doon, July 2013. 8 years ang inabot yung bunso kong kapatid, yung kapatid ko sa father side ko, is baby pa. Nung huli ko nakita, pagdating ko doon, laki na eh. 9 years old na, 8 years old na eh. So 8 years, pagdating ko doon, dati, di ba, feeling ko pabigat ako. Kasi pabigat naman talaga ako. Totoo naman eh. Pero yung tatay ko, hindi nagbago yung treatment sa akin. Ganun pa rin. Special pa rin sa akin. Pero yung the rest of my family, para akong VIP. Kung anong sabihin ko, nasusunod. Samantalang kung gagawin ko yun noon, di ba, baka mamura ako. Diba? Kapal ng mukha mo. Sabihin ko, ito yung pagkain na gusto ko. No? Ito yung gusto ko na puntahan. Punta tayo dito. Sunod. Bakit? Ako rin naman nagbabayad ng lahat eh. Ang sarap kaya sa pakiramdam nun. Diba? Naalala ko yung isa sa mga tito ko, mahal na mahal ko sila. Even though, hindi naman masama sila sa akin noon. Hindi naman ganun kasama. Pero yung treatment, iba na eh. Naalala ko yung tito ko,
Yung tito ko dati, ano siya medyo may pagkakuripot yun. Yung tito, pero mahal ko yun. Siya yung nagpapabaon sa akin dati. No? Binibigyan niya ako ng baon kasi nung mga time na walang pera yung tatay ko. Binibigyan ako ng baon, 20 pesos nung high school ako. Tapos pagdating ko doon, no, niyakap ko siya, na-miss ko siya yung tito ko na yun. Tapos nanghingi sa akin ng panggasolina. Sabi niya, baka pwede man makahingi ng panggasolina kasi babiyahe pa daw siya ng Legazpi from Sorsogon. Yung isang oras yun. Magkano binigay ko? 1,000. Okay na ba yan? Kasi bibigyan ko pa siya kung hihingi pa siya eh. Ang sarap sa pakiramdam. Sobrang sarap sa pakiramdam ko. Kasi isa rin siya sa mga reason kung bakit ako may baon nun eh. Nung time na yun, 20 pesos, kahit ang liit pa. Kasi kahit nakuripot siya, no? Binibigyan niya pa rin ako eh. No? Panggasolina niya 1,000, nakamotor siya nung nakamotor. Ang sarap sa pakiramdam nun. So yun yung palagi niya natatandaan. Pag nasa taas ka, madaling bumaba. Okay? Pero pag nasa baba ka, mahirap umakyat. Paakyat ka pa lang, kaya nahihirapan ka. Yan yung palagi mo tatandaan. Paakyat ka kasi, kaya ka nahihirapan. Okay? So number 3, para makapag-create ng momentum, is mag-breakthrough ka sa challenges. Lampasan mo yung challenges. Yung iba kasi, kapag nakakakita ng challenge, tinatakbuhan. Parang ganito, naaalala ko, meron akong nilaro na game, isa sa mga paborito kong laro yon, Assassin's Creed. Meron ba nakakaalam? Meron ba mga fellow gamers dito? Alam niyo ba yung laro na yon? Assassin's Creed. Kung sakaling hindi nyo alam, okay lang. Na Assassin's Creed Black Flag, yun yung nilaro ko. And para sa akin, yun yung favorite ko sa lahat ng Assassin's Creed na laro. Okay? So, about yung Black Flag na yun, yung Assassin's Creed na game na yun is about pirates, mga pirata. So, merong part doon na nagko-control ako ng barko. So, ngayon, one time, habang naglalayag ako doon sa game na yun, meron akong nakita na sobrang laking alon, tsunami. Ang laking alon. So ngayon, ang sabi dun sa instruction sa laro, syempre nagbibigay sila ng tips. Ang sabi dun sa instruction sa laro, salubungin mo siya. Salubungin mo, yun ang sabi dun sa laro. Nakalagay tip, salubungin mo yung tsunami, yung alon. Ako naman, akong nagmamagaling na ako. Sabi ko, ba't ko sasalubungin yan? Ano ako tanga? Siguro may mali dito sa laro na to. Ba't ko sasalubungin yan? So, ginawa ko, umikot ako. Kasi sobrang laki ng alon. And guess what kung ano nangyari? Namatay yung buong crew. Nawasak yung barko na nilalaro ko. Sabi ko, parang tanga. So ngayon, edi inulit ko, try again. Di ba? Wala namang katapusan yung laro na yung try again. So habang naglalayag ulit ako, nandiyan na naman yung tsunami. So sabi ko yun ulit ang lumabas sa tip. Sabi dun sa tip is, dumiretso ka lang. Sabi ko, sige, wala namang wala namang mababago, wala namang mawala. Laro lang naman to. Sige, sundin ko na. Dumiretso lang. Guess what kung ano yung ginawa ng barko? Di malaking tsunami. Ang ginawa ng barko, inakyat niya. Pagkasa dumating siya sa taas, bumaba na yung tubig. Actually, hindi naman bumaba yung tubig. Malaki pa rin yung tubig. Pero nasa taas na kasi siya. Panoorin yung mga nagsasurf, ganun rin yung ginagawa nila. Kung hindi man sila umaakyat sa taas, ang ginagawa nila, umiilalim sila. Di ba pag may tide, may wave, yung mga surfer ginagawa niyan, umiilalim yun. Tapos aahon ulit pataas. So sa barko, sa case ng barko, merong chance na talaga, i-try nyo sir sa Google, ganun talaga yung ginagawa nila. Merong chance na tumaob talaga yung barko. Pero mas mataas yung chance na kapag sinalubong ng barko, yung tsunami, yung malaking alon, mas mataas yung chance na makasurvive sila kumpara sa ililiko nila. Kasi babagsakan sila ng alon. Hindi sila ganun kabilis. Barko ang tinutukoy ko, barko, hindi bangka. Mas lalo na nga yata bangka. Kasi mas mabagal sila eh. Di ba? Mas mataas yung chance na yung barko makasurvive kapag umahon siya dun sa alon. Sinalubong niya yung alon kumpara sa tatalikuran niya. So that's the same with our challenges. That's the same sa challenges na pinagdadaanan natin. Okay? Meron ba dito sa inyo mga seaman? Meron ba makaka-back up doon sa sinasabi ko? Kung legit ba? Totoo ba yun? Kasi nag-research ako, yun ang lumabas talaga eh. Na talagang sinasalubong nila yung alon para makaakyat sila doon sa taas. So meron chance na tumaob yun. Meron chance. Pero mas mataas nga yung chance na makaahon kaysa sa tatalikuran nila kasi babagsakan sila na mamamatay talaga sila. Lulubog sila. So ngayon, doon ko na-realize, that's the same with our problems, that's the same with our challenges. Ayun, sinasabi nila sinasabi ng mga seaman dito, yung mga dating seaman, at yung mga kasalukuyang seaman yata, tama daw. Totoo, sabi Fisherman, sabi ni Michael Ray, di ba? So yun,
Ah, Gano'n din pagdating sa mga alon ng buhay natin. Yung mga challenges na experience natin, mga rejection, tinatanggihan ka ng prospect mo, tinatawanan ka, minamaliit ka, hinihila ka pababa ng family mo, lahat ng mga challenges na yan, parang alon ng buhay natin. Ang ginagawa ng karamihan ng tao, tinatalikuran nila, tinatakbuhan nila, umaayaw sila. Akala nila, dun sila magiging successful. Kasi pag, ito ha, palagi niyong tatandaan, nahirapan ka dito sa business. Naka-experience ka na sobrang daming challenges, rejection, pagkakamali, di ba? Dami. To the point na, nag-iisip ka na, ano ba, para sa akin ba to? Which is normal na nangyayari talaga yun. Okay? Yan, no, binablock ka, di ba? So, yun yung ano, yun yung mga challenges na na-experience natin. Di ba? Mapapaisip ka, ano ba talaga? Para sa akin ba talaga to? Sino sa inyo yung dumating na sa ganung point? Para sa akin ba talaga to? Totoo ba talaga? Magiging successful ba talaga ako? Normal yon. Lahat tayo dadaan dyan. Ako din, dumaan din ako dyan. Okay? Dumaan din ako. Maraming beses din. Dumaan din ako dyan. Pero ako lang ikaw at ako lang rin yung makakasagot kung oo o hindi. Ikaw at ako ang makakasagot kung oo o hindi. Para sa akin ba talaga to? Ikaw at ako ang makakasagot. Okay? Sa tanong na yon. Okay? Ikaw ang makakasagot sa tanong na yon. Kung para sa'yo o hindi. Kung ano yung sabihin mo, yun ang totoo. Yun ang tama. Pag sinabi mo hindi para sa'yo, edi hindi para sa'yo. Pag sinabi mo para sa'yo, edi para sa'yo. Okay? So yun yung palagi yung tatandaan. O ngayon, naka-experience ka ng mga challenges, sumuko ka. Naging successful ka na ba? Natupad mo na yung mga pangarap na pinagsasabi mo na maiahon sa kahirapan yung pamilya mo, 'di ba? Na makabawi ka naman sa magulang mo, 'di ba? Matutupad na kasi sumuko ka na eh, 'di ba? Sumuko ka na. Natupad ba yung mga pangarap mo? Hindi. Hindi na. Hindi na matutupad. Kaya nga sabi ko, ayoko na ginagamit yung salitang failure eh. Pag nagkamali ka, na-reject ka, hindi ka failure. Kung nagtutuloy-tuloy ka pa rin sa negosyo, hindi ka failure. Ang failure, yung mga sumuko na. Ang mga failure, yung mga tao nang hilig maghanap ng kung ano-anong madali, mabilis ang kitaan daw. Sa Team Genuine kasi magbebenta ka pa eh. Ang hirap dyan. Dito, invest ka lang, yayamang ka na. Kinabukasan, the next week, the next month, nakakulong na yun. O nagtatago na. Diba? Yun ang mga failure. Yun ang mga loser. Ikaw hindi. Sometimes you win, sometimes you learn. Natututo ka lang. So, yun yung ikatlo. You break through the challenges. And palagi niyong tatandaan na almost every time, sa lahat ng challenges, the only way through, the only way out is through. So, ibig sabihin nun, para malampasan mo yung challenge, para malampasan mo yung challenges, okay, hindi mo siya iiwasan, hindi mo tatakbuhan, lalampasan mo siya. Kaya nga sinabi, para malampasan yung challenges, para malampasan, dadaanan mo siya. Katulad ng alon, pag naandyan na yung alon, huwag kang tatakbo. Salubungin mo. Umangat ka dun sa alon. Kayang-kaya mo yun. Kayang-kaya mo yun. Diba? Lalo na kung naniniwala ka sa Diyos. Diba? Lalo na kung naniniwala ka sa Diyos. Kakampi mo yung Diyos. Hindi ka dinala ng Diyos dito para pagtripan. Ano namang katangahan yun? Diba? Hindi ka dinala ng Diyos dito para pagtripan. Dinala ka ng Diyos dito kasi sabi mo gusto mo matupad yung pangarap mo eh. O ayan. Ayan. Diba? Palagi niyong tatandaan, pag tayo humihiling sa Diyos, hindi naman genie ang Diyos eh, na your wish is my command. Hindi ganun ang Diyos eh. Humiling ka, Lord, gusto ko pong yumaman. Kinabukasan, umuulan ng pera sa bahay niyo. Hindi ganun. Bibigyan ka lang niya ng opportunity. Kung gusto mong makapunta sa second floor, humiling ka sa Diyos, walang lalabas na kamay sa langit. Tapos bibit-biting ka. Okay, sige anak, your wish is my command. Nakakatakot yun. Di ba? Imagine mo may napakalaking kamay lumabas sa langit kasi gusto mong makapunta sa second floor. Di ba? Di ba? Anong gagawin niya? Bibigyan kanya ng hagdan, bibigyan kanya ng escalator, bibigyan kanya ng elevator. Bahala ka mamili kung saan ka sasakay. Dito sa Team Genuine, binigyan kanya ng elevator. Mas mabilis ang magiging success mo dito kumpara sa iba. Kumpara sa traditional business. Sa traditional business, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Wala mang magtuturo sa'yo. Diba? So yun yung palagi nyo natatandaan. Okay? Yun yung palagi nyo natatandaan. Every time na magkakaroon ka ng challenges, okay, lalampasan mo siya. Kasi hindi ka matitigil yung momentum mo kapag inatrasan mo yung challenges. Kasi
tatabunan ka ng alon eh. Babagsakan ka ng alon. Okay? Mawawala yung momentum mo kapag tumigil ka. Pag inatrasan mo yung alon, sayang yung momentum, magsisimula ka na naman ulit sa simula. Palagi yung tatandaan, ang success parang ganito, ito mga napakagandang analogy. Ang success, para kang sumakay sa escalator. Okay, alam niyo naman yung escalator, di ba? Yung hagdan ng gumagalaw. Yung hagdan na gumagalaw sa mga malls. Di ba? Para kang nag-escalator. Pero yung sinakyan mo na escalator, papunta ng success, ay yung pababa. Umaakyat ka, pero sumakay ka. Ang sinakyan mo yung pababa. Di ba sino dito sa inyo sumubok na ng ganun nung bata ka pa? Akyatin ko nga itong escalator na pababa. Kung hindi mo ginawa yun, ang lungkot ng childhood mo. Tapos naghabulan pa kayo ng kapatid mo dun, kung may kapatid ka, di ba? O kalaro mo, naghabulan pa kayo. Nagpaunahan pa kayo kung sino yung mauuna makaakyat pataas. So parang ganun yung pag-akyat mo sa success. Yung escalator na pababa, yun ang inakyat mo. So kung ikaw ay maglalakad lang na kasing bilis nung escalator na pababa, wala kang patutunguhan. Kasi kasing bilis mo lang yung escalator eh. Nananatili ka lang sa isang lugar kasi pababa siya eh. Hindi ka nakakakyat. So ano yung kailangan mo gawin para makakyat ka? Kailangan mong tumakbo. Di ba kailangan mas mabilis ka doon sa escalator, tatakbo ka. Yun yung momentum. Okay, tatakbo ka, bibigay mo yung effort mo. Talagang bubuhos mo yung effort mo para tumakbo ka ng tumakbo na mas mabilis sa escalator. Gano'n ba kabilis ang escalator? Di ba? Tatakbo ka para magsimula kang mag-progress. Magsisimula kang umakyat eh. Kasi mas mabilis ka na doon sa escalator. Ngayon, makaka-experience ka ng challenges. Okay, makaka-experience ka ng challenges at itinuturo ko na sa inyo, kailangan mong lampasan. Pero pag tumigil ka, di ba, paakyat ka na, nasa kalagitnaan ka na ng escalator, pababa yung escalator, tumigil ka, anong mangyayari? Anong mangyayari? Kaya kasi na-down ka, nalungkot ka, inisip mo sa akin, para sa akin ba talaga to, di ba? Di ba, pahinga muna ako sa business. Di ba, na-reject ka lang ng 2 beses, pahinga muna ako, di ba? Ano mangyayari? Tumigil ka. Ikaw, tutigil, yung escalator hindi titigil. So, ano mangyayari? Bababa ka ulit. Magsisimula ka ulit sa baba. So, anong kailangan mong gawin para makabalik sa taas? Tatakbo ka na naman. Eh kung sana tinuloy-tuloy mo na lang, makaakyat, nasa dulo ka na sana. Yun ang palagi niyong tatandaan. Okay? Yun nga lang, dito sa escalator ng success, mahaba to. Di natin alam kung gaano kahaba. May kakaiba ng haba sa atin. May magkakaiba ng haba sa atin. Sa bawat isa sa atin. Walang nakakaalam. Diyos lang ang nakakaalam kung gaano kahaba sa bawat isa sa atin. Pero ang haba. Kaya kailangan, tuloy-tuloy ka lang. Every time, yun palagi niyong tatandaan yun ha, yung escalator na yun. Pag tumigil ka, bababa ka ulit. Okay? Kasi pag bumaba ka ulit, pag tumigil ka, bababa ka ulit, simula ka na naman ng momentum. Pagod na naman. Diba? So yun yung palagi niyong tatandaan. And finally, number 4. Number 4, ito yung pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng mga nagkakaroon ng momentum. Okay? Pinakamalaking pagkakamali na gumagawa ng pinakamalaking pagkakamali na ginagawa na nagkakaroon ng momentum is once na nagsimula na sila magkaroon ng momentum, na nagsisimula na magkaroon ng result. Di ba? Lumalaki na yung result. Nakakampante. Chill. Okay? Chill muna tayo. Okay lang mag-celebrate. Okay? Okay lang mag-celebrate. Pero 2 days, 3 days, 1 week na celebration? Teka lang. Parang retirement na yung ginagawa mo eh. Di ba? Retirement na yun, di na yung celebration. So yun yung palagi niyang tatandaan. Huwag na nakakampante. Hindi ko makakalimutan to. Nandito ba si Coach Dennis? Si Coach Dan yun nandito sa tabi ko eh. No? Nandiyan siya. Ito yung paulit-ulit kong sinasabi sa kanila. Kasi magkakasama kaming tatlo niyan. Si Coach Danyo at saka si Coach Dennis, magkakasama kami niyan noon nagsisimula dito sa partner company natin sa GFAX Team Genuine Academy. Paulit-ulit ko sinasabi sa kanila yun kasi yun yung pagkakamali ko. Paulit-ulit ko sinasabi sa kanila na once na nagkaroon ka na ng momentum, once na kumikita ka na ng malaki, huwag na magkakakampante. Mas tindihin mo pa. Mas pag-igihin mo pa. Dagdagan mo pa yung goals mo. Kasi the moment na kumampante ka, that's the time na babagsak ka. Parang ganun din naman yung sa escalator eh. Diba? Nasa kalagitnaan na, nasa 3/4 na. Okay, kumikita na ako. Okay, chill muna tayo. Bababa ka na naman. Tumigil ka eh. Kaya kailangan, tuloy ka lang. Kapag nagmo-momentum ka na, mas sipagan mo pa. Okay, mas sipagan mo pa. So yun yung palagi niyong tatandaan.
Okay, so ngayon, before tayo matapos, is, ang tanong, di ba? Ibig sabihin ba niyan, coach, hindi na ako magpapahinga, kailangan tuloy-tuloy lang. Hindi naman. Hindi naman. Ang Diyos nga nagpahinga eh. Diba? Ang Diyos nga, di ba, yung creation ng mundo, nagpahinga ang Diyos. Sa 7 araw, ilang beses nagpahinga ang Diyos? Yeah. This is not about religion. Doesn't matter, nirerespeto ko kung anong pinaniniwalaan niyo. It doesn't matter. Sa 7 araw, ilang beses nagpahinga ang Diyos? Ilang beses nagpahinga ang Diyos? Isa. Ito yung pag-isipan niyo na mabuti. Sa tingin niyo, ang Diyos napapagod? Napapagod ba yun? Kung napapagod ang Diyos, di ibig sabihin hindi siya makapangyarihan, napapagod siya eh. Di ba? Di ba? Hindi siya napapagod. Di ba? Makapangyarihan siya, all-knowing, all-powerful, omniscient, diba? Omnipresent. Siya napapagod. Pero bakit siya nagpahinga? O nga no? Naisip niyo ba yun? Bakit siya nagpahinga? Di naman siya napapagod. Di ba? Kaya siya nagpahinga. Okay? Ito yung lesson para sa akin. Kaya siya nagpahinga kasi gusto niya na i-model natin siya. Gusto niya na gayahin rin natin siya. Na kayo bilang mga tao lang kayo, matuto rin kayong magpahinga. Pero ilang beses sa isang linggo. Diba? Ilang beses sa isang linggo? Isa. Okay, isa. So yun yung palagi nyo natatandaan. Okay, yun yung palagi nyo natatandaan. Isa lang. No? Pwedeng half day, pwedeng isang maghapon, pero ito yung suggest ko sa inyo, mga nagsisimula. Kung 1 year below ka sa negosyo, wala ka pang 1 taon sa negosyo, at least half day lang sa loob ng isang linggo. Half day lang. Diba? Pwedeng family day, pwedeng sumimba kayo or whatever. No? Bahala ka kung ano. Basta makapagpahinga ka muna sa negosyo. Wala mo ng negosyo for half day. At least half day lang. Kalating araw lang. Then after that, kalating araw, di ba? Halimbawa, sa umaga ka nagpahinga, hapon, negosyo ka na ulit. Or kung sa hapon ka magpapahinga, sa umaga ka lang nagdi-negosyo. Bahala ka kung anong trip mo. At least half day. Kung ikaw ay nagsisimula pa lang. Kasi kapag ka masyadong mahaba na isang araw, mawawala yung momentum. Okay? Kapag 1 year and above ka na tuloy-tuloy na ginagawa yung negosyo, at least isang araw. Isang araw sa loob ng isang linggo. Yan ang tip ko para sa inyo. Okay? Isang araw ha. Hindi yung 3 araw pahinga. Wow. Diba? So yun yung palagi niyong tatandaan. Okay? So, katulad ng sinabi ko kanina bago tayo magtapos, na ang success para yung silosang girlfriend or boyfriend. Okay? Parang silosang girlfriend or boyfriend yan. Na kapag hindi mo binigyan ng commitment, hindi mo binigyan ng focus, hindi mo binigyan ng pansin, is hahanap yan ng iba na magbibigay ng pansin at ng focus at ng commitment sa kanya at yun yung bibigyan niya ng success. Kaya kung mapapansin nyo, dito sa Team Genuine Academy, yung mga pinakamasisipag, yung mga pinakadesidido, hindi sa salita ha, hindi sa salita, ang dali-daling sabihin, masipag ako, desidido ako, hindi naman nakikita sa resulta mo. Hindi nagre-reflect. Puro lang salita. Alam ko, ito ha, 8 taon ko nang ginagawa yung negosyo, hindi nyo masasabi sa akin kung masipag ka, madiskarte ka sa salita mo. Hindi mo ko 8 taon ko na itong ginagawa. Okay, milyong tao na rin yung na-encounter ko. Okay, ang dami ko na na-encounter sa 8 taon na yon. And alam ko kung seryoso ka talaga o hindi. At ito yung malupit. Sabihin mo sa akin o hindi, alam ko kung seryoso ka o hindi. Makikita kita na nagpo-post ka sa community kung gaano karami yung benta mo. Makikita kita sa community na nagpo-post ka ng mga bagay na nabibili mo na kasi kumikita ka na. Makikita kita sa community na nagpo-post ka kasi nakabayad ka na ng utang. Makikita kita sa top sales. Okay, makikita kita sa top performers, makikita kita sa top earners ng Team Genuine Academy, makikita kita sa top sponsor, makikita kita sa rising star, makikita kita sa Millionaires Club. Hindi mo na kailangan magsalita para sabihin mo na seryoso ka. Patunayan mo sa gawa. Sa gawa yan nakikita. Sa gawa yan pinapatunayan. Okay?
hindi sa salita. Kaya hindi nyo kailangan sabihin na masipag ako. Hindi ako naniniwala sa iyo. Makikita ko 'yan sa salita. Hindi ko makikita 'yan sa salita mo, makikita ko 'yan sa resulta mo. Okay? And naniniwala ako bawat isa sa inyo, nandito ka na sa Team Genuine Academy. Okay, na i-provide na namin sa iyo lahat ng kailangan mo. Na i-provide na namin sa iyo lahat ng kailangan mo, lahat ng guidance ibinigay na namin sa iyo. Gagawin mo na lang. Gagawin mo na lang ng tuloy-tuloy for at least 2 taon. At least 2 taon. Sabihin nyo, matagal? Matagal yung 2 taon? O sige, magtrabaho ka, tapos mag-retire ka ng 60 para may passive income ka. Diba? 40 years. Mas mabilis ba yun? Kung mas mabilis yun para sa'yo, edi dun ka na lang. Kung matagal sa'yo yung 2 taon, matagal sa'yo yung 3 taon. Diba? Ano pang ibang bagay na alam mo na mabilis na sa lehitimong pamamaraan, sa garantisadong pamamaraan, lehitimong pamamaraan na mabibigyan ka ng success. Wala ka na ibang makikita dyan sa labas. Yung mga nagsasabi na mabilis at madali yung nawawala. 8 taon na ako sa industriya na to. Ang dami ko nang nakitang ganyan. Diyos ko, ang dami ko nang nakitang ganyan. Pare-parehas lang yan. Basta madali at mabilis kumita ng malaki, yaman ka daw, invest ka lang, wala kang gagawin, mabilis rin yung nawawala. Okay, so gawin nyo lang lahat ng mga matututunan nyo dito sa Team Genuine Academy. Alright, so that's it. I hope marami kayong natutunan dito sa Team Genuine Academy. I hope na nag-enjoy kayo, na-inspire kayo. So make sure na i-implement nyo lahat ng mga natutunan nyo. So ayan, kita-kits tayo sa next OGC natin. Before tayo matapos, Coach Angeli, kailangan ko ng tulong mo. No, mag-picture na tayo bago tayo matapos kasi pinagsarahan na kami dito, ang dilim na. Kaya ang dilim-dilim na dito, pinagsarahan na kami. Nasa gasoline station kasi kami, nagsarado na sila, ang dilim na. Okay, so ayan, Coach Angeli. Okay, sige. Ayan po, Coach. Ang kapangyarihan mo, ang powers mo. Yan. Picture na to. Labas-labas na yung mga nagkagandahan at pagpupuhan nating mga pagmumukha. Okay, ready ba? Wow, grabe. 22 shots to. Mabilisan lang. Okay, sige. So, wala munang magme-message. Okay, so first batch. So, 1, 2, 3, smile. So, wala munang magtatanggal or wag munang bababa. Okay. Second batch. 1, 2, 3, smile. Third batch. Sige, wait lang. Wag niyo lang tatanggalin. Wait lang ha. Wait lang, winners. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, and last 21. Sige, okay na po, Coach. Coach Carl? Ayan. Okay na? So, okay na po. Okay na. Salamat. Okay, so yan. I hope na marami kayong natutunan tonight. Maraming salamat sa inyong mga umattend. Sana makasama namin kayo every Saturday, 9 p.m. Philippines time. So magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye and God bless. Kita-kits tayo next time. Bye-bye.